Nang biglang may dumating na orc at naantala ang laban ni Judith at Gandhi, sinabi niya sa kanila na ang espiritu ni Gurugaro ay biglaan na lamang lumitaw sa bundok. Hindi naman agad naniwala si Gandhi sa kanyang narinig, at tinanong ang orc na ito kung ano ang kanyang pinagsasabi, kung ang ibig sabihin niya ba ay muling nabuhay mula sa kamatayan si Gurugaro. Sa bundok na iyon, makikita na nagtagumpay si Kabharo sa paglutas ng bugtong na iniwan ng kanyang guro, at sa sandaling magawa niya ito, bigla na lamang lumitaw ang espiritu niya. Dahil sa balita na kanilang natanggap, agad na nagmadali si Gandhi kung nasaan ang espiritu ni Gurugaro para malaman kung anong nangyari. Ngunit dahil napaka-imposible nitong mangyari, iniisip niya kung ano na lang ang ginawa ni Kabharo para mangyari ito at kung ano ang kanyang rason. Napansin naman ni Gurugaro ang galit na ekspresyon sa mukha ni Gandhi, at sinabihan niyang kumalma dahil mali siya ng iniisip, dahil ang ikinakabahala niya ay hindi mangyayari. Sinabi ni Gurugaro na siya ay nandito lamang para kausapin ang disipolo niyang matagal na niyang hindi nakikita at pasalamatan ang mga kasama niya. Ay pag natapos na siyang gawin ang kanyang pasasalamat, handa siyang umalis muli, kaya naman para sa mga orcs na hindi natawag dito, sinabi ni Gurugaro na bigyan sila ng espasyo para makapag-usap-usap. Matapos tawagin sina Irene at ang kanyang mga kaibigan na kasama ni Kabharo sa pagbalik, isa-isa silang pinasalamatan ni Gurugaro, lalo na at hindi siya sigurado na makikita niya siya muli makalipas ang ilang taon. At dahil sa pakikiusap ni Irene para maipaliwanag na ang totoong ibig sabihin ng kanyang panaginip, ginamit ni Gurugaro ang kanyang mga mata. Sa sandaling gamitin niya ito, napagtanto niya na ang tinutukoy ni Kabharo na kinakailangan ng tulong ay walang iba kundi si Irene. Dahil katulad ng sinabi ni Kabharo kay Gurugaro, mukhang parehas sila ng nakikita, kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Gurugaro. At sinabi kay Irene na maaari niya siyang matulungan para malaman ang ibig sabihin ng kanyang mga panaginip. Ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip na ipinagtataka niya kung ano nga ba talagang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang madaling salita, sinabi ni Gurugaro na ang misteryosong lalaking iyon ay ang nakaraang bersyon ng sarili ni Irene, mula sa isang napakamahabang panahon. Nang marinig ito ng mga kaibigan ni Irene, lahat sila ay naging curious kung anong ibig sabihin nito. Sinabi ni Gurugaro na tama ang kanilang iniisip, gayunpaman, walang kakayahan si Gurugaro na ipakita ang dating buhay ni Irene sa ngayon, dahil kinakailangan niyang maghanda kaya't sinabihan niya sila na maghintay ng kaunting panahon. Ngunit ayaw niya silang mabagot kakahintay, kaya't sinabi ni Gurugaro na bibigyan niya sila ng mga regalo. Nagtataka naman sila kung ano ito, lalo na at nakakuha na sila ng regalo mula sa silid na puno ng mga kayamanan. Ngunit bago ito ibigay ni Gurugaro, sinabi niya sa kanila na kinakailangan niya munang kausapin ang kasalukuyang chief ng tribo, kaya't inatasan niya si Kabharo na dalhin si Terekan sa kanya. Matapos makausap ni Terekan si Gurugaro, agad naman siyang nagtungo kila Irene upang ipaalam sa kanila ang kanilang napag-usapan tungkol sa regalo na sinasabi niya. Ang regalo na binabanggit nila ay walang iba kundi ang pamamaraan ng aura application na nanggaling pa mula sa mga matataas na ranggo ng mga Drukali warriors, at tinatawag nilang 5-element divine technique. Gulat na gulat ang mga may matataas na ranggo na mga Drukali orc warriors sa kanilang narinig. Alam nila na napaka-importante nito kaya't hindi nila maintindihan kung bakit nila ito ituturo sa mga tao. Bago pa man ito mangyari, agad na sumingit ang isa sa mga orc, at sinabing tutol siya sa desisyong ito, ngunit bago dinggin ni Terekan ang kanyang desisyon, gusto muna niyang malaman ang rason ng kanyang pagtutol. Ngunit bago niya sabihin ang kanyang rason, gusto naman niya munang malaman kung bakit gumawa ng napaka-importanteng desisyon si Terekan ng mag-isa niya, lalo na't ang 5-element divine technique ay isang malaking bagay. Ang kanilang mga magigiting na warriors sa kanilang tribo ay naggugol ng ilang daang taon gamit ang kanilang mga buhay para lamang makamit ang 5-element divine technique na ito, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang kadali na pumayag si Terekan na ituro ito sa mga taong hindi nila gaanong kilala. Ngunit para kay Terekan, hindi naman sa simpleng pagbigay lamang ito, lalo na at sigurado siyang alam din nila na ang mga bayani noon ay nagbigayan ng kaalaman sa isa't isa. At nagawa nilang magtagumpay para makagawa ng isang mas importanteng bagay, bilang resulta, ang kanilang tribo ay nagawang mag-enjoy ng isang era, na kung saan puno ng kasaganahan. Sumingit naman si Gandhi at sinabing ang mga bayaning iyon ay iba sa mga batang nasa harap nila, dahil para sa kanya, pinatunayan ng mga bayaning iyon na sila ay isang magagaling na mga mandirigma.
Gayunpaman, ang mga batang nasa harap nila ay hindi pa nagagawa iyon. Maaari niya pang maintindihan ang dalawang swordsmaster na sina Irene at Ilya, pati na rin ang descendant ng pamilyang Lloyd. Ngunit ang babaeng may kulay pulang buhok na nagngangalang Judith ay hindi kwalipikado para sa kanya, lalo na at hindi pa niya napapatunayan ang kanyang sarili. Binanggit din ni Gandhi ang pang-iinsulto na ginawa ni Judith kahit na alam naman niya na ang mga tauhan niya ang nauna. Nang marinig ito ni Judith, hindi siya makapaniwala na hindi man lang binanggit ni Gandhi ang mga ginawa ng kanyang mga tauhan, at para bang ipinapamukha na siya ang may kagagawan ng lahat. Ngunit bigla namang sumingit si Brett para protektahan si Judith. Sinabi niya sa kanila na baka nakakalimutan na nila ang buong istorya, na ang nagsimula ng away ay ang mga orcs na nanunood sa kanila na bigla-bigla na lamang ng insulto kay Judith. Ngunit hindi naman mahalaga para sa kanya kung sino ang tama at mali, dahil ang katotohanan na si Judith ay hindi niya pa napapatunayan ang kanyang sarili bilang isang mandirigma, kaya't gusto niyang mag-request kay Tarikan na tawagin ang iba para sa isang council meeting. Sa puntong ito, wala nang nagawa pa si Tarikan, kaya't pumayag siyang tawagin ang iba pang mga orcs para isang pagpupulong para pag-usapan ang magiging desisyon nila para kay Judith. Gayunpaman, hindi naman babole-wale ni Tarikan ang kanyang mga narinig kanina na ginawang pambabastos ng mga tauhan ni Gandhi, kaya't sinabihan niya siyang ihanda ang kanyang karangalan at sabihin ang katotohanan sa kanilang pagpupulong. Matapos makaalis nila Tarikan para sa kanilang gagawin na pagpupulong, nagsisisi si Judith sa mga nangyari, sinabi niyang siya ay may kasalanan, dahil kung itinikom niya ang kanyang bibig, hindi na sana sila magkakaroon pa ng problema. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin ang pagpupulong nila Tarikan tungkol kung pumapayag ba silang tanggapin si Judith bilang isang tunay na mandirigma. Narinig ni Tarikan ang mga nangyari galing mismo kay Gandhi, kaya't bilang kinatawan ng kanilang tribo, gusto niyang humingi ng tawad kay Judith sa kanyang mga naranasan. Dumating na din sila sa desisyon kung tanggap ba nila si Judith bilang isang mandirigma. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kwalipikasyon ay hindi kinikilala ng kanilang council. Gayunpaman, maaari itong magbago sa pamamagitan ng pagdaan sa warrior trial ng kanilang tribo, kaya naman tinanong ni Tarikan kung okay lang ba sa kanya na tahakin ang pagsusulit na ito. Katulad ng inaasahan kay Judith, pinatunayan naman niya na totoo ang kanyang mga sinasabi dati na handa siyang labanan ang mga orc. Kaya't nang marinig nila Brett at Irene na handa siyang dumaan sa pagsubok na ito, agad silang nag-alala para sa kanya. Sinabi naman ni Judith sa kanila na huwag mag-alala ng may ngiti sa kanyang mukha, dahil si Gurugaro mismo ang nagsabi na ito ay isang regalo para sa kanilang lahat, ibig sabihin lang nito ay kaya niya itong malagpasan. Hindi naman sila nag-atubili pa, kaya't sa sumunod na araw, gaganapin na ang warrior trial na kinakailangang suungin ni Judith ng mag-isa. Ang warrior trial ay isang pagsusulit na kung saan, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili bilang isang mahusay na mandirigma, at kinakailangan ng kalahok na makipaglaban gamit lamang ang kanilang mga kamao. Makakapasa lamang si Judith at kikilalaning magaling na mandirigma matapos niyang makipaglaban at manalo sa tatlong matataas na ranggo ng mga Drukali Orc warriors ng sunod-sunod. Kahit nagaano pa man kahirap sa mga mata ng ibang mga orc na manalo si Judith, hindi naman kinalimutan ni Ruro na ipaalam kay Judith na sinusuportahan siya ng kanyang mga kaibigan. Matapos maghanda ng magkabilang kampo, ang unang makakalaban ni Judith ay walang iba kundi si Gandhi, at base sa kanilang mga katawan, makikita ang kanilang pagkakaiba na mas malaki talaga ang mga orcs kumpara sa mga tao. Bago pa man magsimula ang kanilang laban, nagsigawan naman ang mga manunood na orc, nagbu sila kay Judith at sinabihan siyang umalis na. Simula kahapon, matagal nang excited si Gandhi na makalaban si Judith, pinagbantaan niya siya na ipapakita niya sa kanya ay tunay na ibig sabihin ng isang mandirigma. Ngunit hindi naman nagpasindik si Judith, at sinabi kay Gandhi na tignan na lang niya ang magiging resulta ng kanilang magiging laban. Nang hudyatan ng tagapagsalita na maaari nang magsimula ang kanilang laban, mabilis namang sumugod si Gandhi patungo kay Judith, at inihahanda ang kanyang mga kamay para durugan si Judith. Ngunit, kabaligtaran ng kanyang inaasahan, mabilis na nakakilos si Judith at nagawa niyang patamaan ang baba ni Gandhi sa pamamagitan ng uppercut. Ngunit hindi ito sapat para mapatamba ng ganun-ganun lang si Gandhi. Sa halip, mas lalo pang lumalim ang kanyang galit sa sandaling iyon. Sinubukan niyang maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake para mahuli na sa wakas si Judith ngunit, mabilis namang umiwas si Judith bago pa man ito mangyari.
Gamit ang mas maliit niyang katawan, nagtungo siya sa mga blind spot ni Gandhi at nagsagawa siya ng mga mabilis na suntok. Ngunit hindi lamang mga suntok ang ginawa ni Judith, dahil matapos sangga ni Gandhi ang mga suntok patungo sa kanyang mukha, naging open ang kanyang tagiliran at ginamit naman ni Judith ang oportunidad na ito para sipain siya. Sa sandaling iyon, gulat na gulat si Gandhi, hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng ganitong sakit, laban sa isang tao na walang pinanggalingan. Sumigaw si Judith at tinanong si Gandhi, kung hanggang dito na lang ba ang kaya niya, at kung hindi ba siya nahihiya na ganito siya kaina habang ang mga kaibigan niya ay nanunood sa laban na ito. Mas lalo pang nagalit si Gandhi sa simpleng panunukso ni Judith, kaya't winagiway niya ang kanyang mga kamay kung saan-saan, at umaasang matamaan si Judith. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, nagkaroon ng oportunidad si Judith na makalusot at makapunta sa likuran ni Gandhi nang hindi niya inaasahan. At gamit ang kanyang purong lakas, sinakal niya si Gandhi gamit ang buo niyang makakaya. Sa sandaling iyon, agad namang hinawakan ni Gandhi ang mga kamay ni Judith at nagpupumiglas para makatakas. Ngunit, hindi naman ito hinayaan ni Judith at mas lalo niya pang hinigpitan ang kanyang pagkakasakal kay Gandhi. At nang maubusan ng hininga si Gandhi, siya ay bumagsak sa sahig matapos niyang mawalan ng malay. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa mga nangyari, hindi sila makapaniwala na natalo si Gandhi ng isang tao lamang. Matapos manalo ni Judith sa kanilang laban, pinagpag niya ang kanyang mga kamay at sinabihan si Gandhi na ang dami niyang mga Saturday kung ganito lang naman pala siya kaina. Sa sobrang hype ni Brett sa ipinakitang laban ni Judith, napatayo na lang siya sa kanyang kinauupuan at sinabi kay Judith na ipakita sa kanila kung sino talaga siya. Ngunit dito pa lamang nag-uumpisa ang warrior trial, at may kinakailangan pang talunin si Judith na 2 Drukali Orc warriors. At base sa susunod na magiging kalaban ni Judith, mukhang hindi na magiging ganon kadali ang kanyang pagkakapanalo, dahil kumpara kay Gandhi kanina, ang orc na si Garam ay hindi magiging pabaya katulad ni Gandhi. Muling nabuhayan ng pag-asa ang mga orc nang makita nila si Garam, dahil sa 3 orc na kalahok sa warrior trial, si Garam ang pinakamalakas sa kanila. Nang hudyatan ng tagapagsalita na magsisimula na ang laban, mabilis namang kumilos si Garam, ngunit kumpara kay Gandhi. Imbes na sulitin ang kanyang oras para ipakita kay Judith ang totoong mandirigma, pinaplano ni Garam na seryosohin ang laban sa umpisa pa lamang. At dahil sa ganitong pag-iisip ni Garam, nagawa niyang patamain ang kanyang kamao at tumilapon si Judith papalayo. Sa sobrang lakas ng kanyang mga kamao, umusok ang mga kamay ni Judith na ginamit niya para masangga ang pag-atakeng ito. Binalaan ni Garam si Judith na ang laban na ito ay hindi magiging katulad ng laban niya kay Gandhi, dahil para kay Garam, ayaw niyang makipagsapalaran kaya't sa umpisa pa lamang, binabalak na niyang gamitin ang buo niyang makakaya sa laban na ito. Matapos patamaan ni Garam si Judith, dahan-dahan naman siyang lumakad dahil sa pag-iingat para hindi siya mahuli katulad ng nangyari kanina kay Gandhi. Pansin nila Brett at Irene na ang laban na ito ay hindi magiging madali katulad ng una, lalo na at mas seryoso ang kalaban niya ngayon. At isa pa, ang aura na kanilang nakikita kay Garam ay higit na mas madami kumpara kay Judith. Ngunit hindi hinayaan ni Judith na siya ay matakot sa kanyang kalaban, dahil para sa kanya, ang kinakailangan niya lamang gawin sa sitwasyong ito ay gawin ang buo niyang makakaya. Muli na namang sumugod si Garam nang napakabilis sa kanya. At katulad ng dati, nagpaulan muli siya ng sunod-sunod na kamao patungo kay Judith na binabalot ng aura, gayunpaman, nagagawa naman itong ilagan ni Judith kahit papaano. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Garam, mayroong napansin si Judith na kinakailangan niyang pagtuunan ng atensyon. At iyon ay ang napakahabang braso ng mga orc na kanyang kalaban, hindi siya sanay na kahit malayo pa ang kanyang distansya, siya ay naaabot ng kamao ni Garam. Kaya't para makasiguro si Judith ng pag-atake, iniisip niya na kinakailangan niyang paikliin ang kanilang distansya. Ngunit matapos subukan ni Judith na paikliin ang kanilang distansya, imbes na kamao, ang tuhod naman ni Garam ang kanyang ginamit. At imbes na mabaliktad ni Judith ang kanilang sitwasyon, muli na naman siyang tinaaman ng pag-atake ni Garam na mayroong aura. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pag-atake ni Garam. Tinipon niya ang kanyang mga aura sa baba ng kanyang paa. At nang sa gayon, mabilis siyang tumalon patungo kay Judith, at gamit ang kanyang kamao na binabalot ng aura, binabalak niya muling patamaan si Judith.
Base sa kamay na binabalak ni Garam na gamitin, iniisip ni Judith na ang kanyang right side ang patatamaan ni Garam, kaya't agad siyang naghanda para ito ay salagin. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, peke lamang ang pag-atakeng iyon, dahil ang totoo niyang pag-atake ay nakahanda muli sa kanyang paa na nasa likuran niya. Nang makita ni Garam na nahuli sa patibong si Judith, tinawag niya siyang nakakaawa dahil sa simpleng ginawa niya, nauto agad si Judith. Sa sandaling iyon, imbes na mas alag ang pag-atake, muli na namang natamaan si Judith ng pag-atake ni Garam. At dahil direktang natamaan si Judith ng pag-atake ni Garam na may aura, nagsimula siyang samuka ng dugo sa sobrang lakas ng tinamo niya. Iniisip ni Garam na sigurado na ang kanyang pagkapanalo, kaya't habang naglalakad siya papalapit kay Judith, nagsimula niya siyang turuan ng leksyon, at sinabing hindi siya sigurado kung sinuwerte lang ba talaga si Judith kanina ngunit, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang limitasyon at may sariling tadhana. Lahat-lahat ay may nakatakda ng posisyon sa mundo, kaya't simula sa araw na ito, umaasa si Garam na ito na ang araw na kung kailan niya ito maiintindihan. Sinabihan niya siyang sumuko na, dahil ito na ang kanyang huling kabaitan na maaari niyang maibigay kay Judith bilang isang tunay na mandirigma. Ngunit imbes na sumuko, dumura ng dugo si Judith mula sa kanyang bibig, at sinabihan si Garam na napakadaldal niya, tumahik na lang siya ay ituloy na lang nila ang kanilang laban. Matapos marinig ang pambabastos sa kabitan na kanyang ginawa, hindi na napigilan pa ni Garam ang kanyang galit. At sinimulan niya muling atakihin si Judith ng walang awa, ngunit matapos ang mga pag-atake na ginagawa ni Garam kanina. Kahit paunti-unti, nagagawa na ni Judith na makapag-adapt at nagagawa na niyang ilagan ang pag-atake ni Garam kahit paano. Nang makita niyang nailagan ni Judith ang kanyang pag-atake, binabalak naman ni Garam na gamitin muli ang kanyang tuhod dahil gusto niyang pagbayarin si Judith sa kanyang pambabastos kanina. Ngunit imbes na matamaan niya si Judith, bigla na lang niyang nahuli ang paa ni Garam na ikinagulat naman niya. Dahil walang ibang paraan para ma-atake si Garam dahil hawak ni Judith ang kanyang mga paa para hindi makatakas, walang pagpipilian si Judith kundi tipunin ang aura sa kanyang ulo. At matapos niya itong matipon-tipon, gamit mismo ang kanyang ulo, inatake niya si Garam sa kanyang tiyan. At nang mapatamaan si Garam sa kanyang tiyan na kung saan mahahanap ang sensitibong mga parte ng katawan, tila ba nahirapan siyang huminga sa sakit na kanyang nadarama. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pag-atake ni Judith, gamit naman ang kanyang kamao, bigla na lang itong nagliyab na para bang umaapoy. Sinubukan naman ni Garam na makipagpalitan ng suntok ngunit, hindi siya nagtagumpay dahil hilong-hilo pa rin siya, at siya lamang ang nagtamo ng kamao ni Judith. Nang masuntok siya sa kanyang mukha, hindi niya mapigil ang magtaka nang mayroon siyang maramdaman sa pag-atake ni Judith, dahil para bang napakainit ng suntok na kanyang natanggap. Pati si Karakom ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita, hindi niya maintindihan kung paano nagagamit ni Judith ang 5-element divine technique nang hindi ito natututunan, dahil ang pag-atake ni Judith na kanyang ginawa ay naglalaman ng fire element sa kanyang aura. Gaano pa man kahanga-hanga ang ginawa ni Judith, hindi naman mapalagay si Karakom, lalo na at ang fire element ay ang pinaka-nakakalito, at kung hindi ito makokontrol ng tama, maaaring magdulot ito ng pinsala sa sarili. At base sa nakikita ng mata ni Karakom, ang tao na si Judith ay hindi marunong kung paano ang tamang paggamit nito. Ngunit siya lamang ay nagtatagumpay dahil ginagamit niya ang buo niyang katawan para ito ay tiisin. Gayunpaman, hindi pa naman dito nagtatapos ang kanilang laban. At katulad ng dati, muli na naman silang nagpaulan ng mga suntok sa isa't isa, ngunit sa sandaling ito, mayroon nang nagbago. Dahil matapos makipagpalitan ng mga pag-atake ni Garam, imbes na si Judith ang magtamo ng mga sugat, ang kanyang kamao ay nagsimulang umapoy dahil sa pagsuntok kay Judith. Ngunit hindi tumigil si Garam at tiniis niya ito, ipinagpilitan niya muling makipagpalitan ng kamao kay Judith kahit na mayroong fire element ang kanyang aura na nakakapaso. Dahil sa pagpupursigi at hindi pagsuko, ang ibang mga pag-atake ni Garam ay tumatama din paminsan-minsan. Ngunit hindi naman hinayaan ni Judith na siya lamang ang magtamo ng mga pag-atake, kaya't sa sandaling makakuha muli siya ng oportunidad, siya naman ang nagsagawa ng pag-atake kay Garam. Habang nakikipaglaban si Judith kay Garam, hindi niya mapigil ang mag-isip ng ibang bagay kahit na napaka-importante ng warrior trial na ito, para sila ay pahintulutan na matuto ng 5-element divine technique. Sa sandaling ito,
Iniisip ni Judith na siya ay nagsisinungaling kung itatanggi niya na siya ay naiinggit sa kanyang mga kaibigan, gayunpaman, ni isang beses hindi niya sinisi ang kanyang pinanggalingan. Ngunit dahil sa kalayaan ni Brett, ang napakatatag na espiritu ni Irene, at ang likas na talento ni Ilya, ay ang mga katangian nila kaya't gusto ni Judith na tularan sila. Ngunit hindi ikinahihiya ni Judith ang katotohanang tuloy-tuloy pa rin siyang naiinggit sa kanyang mga kaibigan, dahil ang kanyang inferiority complex, ang kagustuhang higit pa, ay ang eksaktong dahilan sa pag-unlad niya at kung bakit siya nandito sa kanyang kinatatayuan. Ito siya at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga kahinaan at pagkukulang, patuloy niyang gagawin ang mga bagay-bagay sa sarili niyang paraan, ang pagkamunghi at pagkainggit sa lahat ng kanyang mga kaibigan, wala siyang balak tumigil, hanggang sa makamit niya ang pinakamahusay na swordsman. Matapos itong pagpasyahan ni Judith, mabilis siyang sumugod kay Garam at siya naman ay biglang nagulat sa biglaang pagbabago sa bilis ni Judith. Ngunit hindi lang ito ang dapat ikagulat ni Garam, dahil sa mga kamao ni Judith, nang tipunin niya ang kanyang aura, nagsimula na rin itong umapoy. Sa sandaling mapansin ito ni Garam, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha na para bang nagbabadya ng panganib. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.